However, yung iba pa kasing scope ng medical tattooing would be, we start from the head. Yun pong mga hindi na talaga matubuan ng hair. Okay, we can do strokes doon na mukhang buhok. Okay, so pag sa picture, sa malayo, it's as if wala kang empty space dito. Especially yung ate, siguro mga ibang lolo natin. Not everyone naman, kasi iba Tapos gifted. pwede rin sa kilay at sa labi. Kilay, okay. Ano ginagawa sa kilay at labi? Kilay po, yun, dinodrawingan natin ng ano. Hindi na po uso ngayon yung dati kasi, di ba, parang isang shape, tapos lahat, kulay brown lang lahat, or kulay black lang lahat. Now, the tattoo would be isa-isang hibla ng buhok. So, it appears very naturally, no? So, ganun siya. And then, yung iba pang applications of medical tattooing would be yung may mga melasma. Na kung kunyari deep, nasa dermal type of melasma, sabihin nasa malalim po, no? Kumbaga, ang dami nang na-try na mga procedures and yet, wala pa rin nakatulong dun sa kanyang condition. Pwede na rin po yan talagang i-camouflage. So, kung ano yung kulay ng balat, yun na itatatong kulay din. Okay, rather than having that brownish or grayish brown pigment on the, say for example, the apples of the cheeks. So, yon. Tapos yung sa labi. Labi, yan, lalagyan po ng ang nilalagay nating pigment, yan depende sa preference. So, hindi naman natin type pag super morena, tas pulang-pula. So, basically, dapat talaga may sense of, may aesthetic sense din yung gagawa para kung ano ba yung bagay. Hindi ka tulad ni Dr. Lisa, napakaputi kahit anong color ibigay mo. Kung peach, pwede. Light pink, pwede. Pwede mo din siyang reddish, pwede rin. Kasi maputi, hindi namimili.